Gusto mo bang mag-ipon pero hindi ka makapag-umpisa? Kung gusto mong malaman kung ano ang pumipigil sa iyo sa pag-iipon, panoorin mo ito. If you are here, then you are on the road to become wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Ching Positive. Maraming salamat po sa pagsuporta sa channel na ito. Sa mga nag-subscribe na po, pag hindi pa kayo nag-subscribe, I do suggest that you click subscribe and don't forget to click the bell button. Bakit po? Because every day we upload videos every day po to help you to become wealthy and to become debt-free. Kung gusto niyo yumaman at makawala sa utang, this is the channel for you. Ay, grabe. Nako, worry no more lalo sa pagdating po sa pera. In this video, malalaman nyo po ang 10 kasinungalingan tungkol po sa pag-iipon. The 10 lies about savings. Kung bakit hindi tayo makaipon kasi pinapaniwalaan po natin itong mga kasinungalingan ito. Let's get right into it. Medyo mahaba-haba ito. Lie number 1 sa pag-iipon is this. Hindi ka yayaman sa barya. Narinig nyo na yan? Ay, barya lang naman yan. Piso lang naman yan. Paano ka yayaman? Kung mag-iipon ka, papiso-piso. Itong mga friendship, hindi ko makalimutan na sinabi ni mama ko that really stuck in my mind up to this very day. Anak, pag walang piso, walang sandaan. Pag walang sandaan, walang libo. Pag walang libo, walang daan libo. Pag walang daan libo, walang milyon. Kung gusto mo maging milyonaryo, kailangan marunong ka magpahalaga ng piso. Tama, di ba? Kaya huwag niyong mamamaliitin po yung piso. Ay kung kayo po ay pupuntas po sa department store, ang pera niyo ay 99 pesos, may bibili kayo 100, hindi kayo bebenta dahil kulang ka sa piso. Ang bawat barya, ang pera ay mahalaga. Kaya nga, huwag tayo maniwala sa kasinungalingan na yun. Number 2, ay nako, ito pa. Second lie about pag-iipon. Alam mo, magkakasakit ka kapag nag-iipon ka. Oo. Kasi ang paniniwala ng iba, ba't ka nag-iipon? Nag-iipon ba para ikaw ay may karamdaman? Para ikaw ay magkasakit? Ay nako, ito masakit. Pag ikaw ay nagkasakit at wala kang ipon, mapipilitan ka mautang. Ayan ang mas masakit. Bakit po? Pag ikaw po ay nangutang, minsan hindi ka pa pautangin, hihiyain ka pa, mamaliitin ka pa. Mas masakit yun, di ba? Imagine mo, may sakit ka na, tapos wala ka pang pera. Ito pang masakit. Ito pang masakit. Ang masakit, lahat ng mga taong tinulungan mo, na in-expect mo na tutulungan ka, nung humingi ka ng tulong, hindi ka tutulungan. Mas masakit yun. Kaya nga, huwag mo sabihin na magkakasakit ka pag ikaw ay nag-ipon. Mas masakit ka kung ikaw ay nagkasakit na kung wala kang ipon. Let's go to lie number 3. Ang lie number 3 is, ang hirap mag-ipon. Alam mo, sa totoo lang, mahirap lang naman sa umpisa. Ako parati ko sinasabi, napakahirap gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Pero pag alam mo na, madali na. Napakahirap mag-ipon pag hindi mo alam. Pero pag alam mo na, madali na. Napakahirap mag-swimming pag hindi mo alam. Pero pag alam mo, madali na. Napakahirap magluto pag hindi mo alam. Pero pag alam mo, madali na. Ganon din po. It's a habit. Mahirap lang yan sa umpisa. Hindi ka kasi sanay eh. Pero pag nasanay ka, dadali siya. Lie number 4 about pag-iipon is this. Tsaka na ako mag-iipon kapag lumaki na ang kita ko. Itong tanong ko. Paano kung di na lumaki kita mo? Di forever, hindi ka mag-iipon. Di forever, lubog ka sa utang. Di forever, wala kang pondo. Di forever, na-stress ka. Ayun, yun ang problema. No, kailangan matuto tayo mag-ipon kahit na maliit po ang ating kita. Kasi sa pag-iipon po, hindi mahalaga kung magkano na-ipon mo. Ang mahalaga is na-develop mo at na-renew mo yung bagong habit mo. Because saving is never about money. Listen to me. But saving is all about a habit. Come on, my friend. Kaya nga, huwag niyong hintayin na lumaki ang kita mo. Ito lang nga, pwede ba magpakatotoo? At baka ma-offend ko po kayo by saying this. And please, if I do offend you, okay, it's not intentional. Kung hindi ka marunong mag-ipon sa maliit mong kita, maniwala ka, hindi ka rin matututo mag-ipon pag lumaki ng kita mo. Bakit po? Wala yan sa kita. Sa taong naghahawak ng pera yan. Hindi naman nagbago. Ikaw pa rin umahawak ng pera eh. Nagigets nyo? That's lie number 4. Let's go to lie number 5. Tsaka na ako mag-iipon pag malapit na ako mag-retire. Ulitin ko. Tsaka na ako mag-iipon pag malapit na ako mag-retire. Ay nako, ito yung kanta ko sa iyo. This song is dedicated for you. It's too late to apologize. It's
Too late! Too late! Kung ikaw ay malapit na mag-retire tsaka ka mag-iipon, it's too late. How many times pag ako ay nag-seminar sa mga tinatawag na mga retirees, nako, nakakalungkot, pag ako nag-seminar sa mga retirees, hindi nawawala after the seminar at sasabihin sa akin to, Chinky, sana maaga-aga ka pa na seminar sa amin. Ito yung kanta naman nila. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Too late na. Bakit? Yung retirement fund po nila, pambayad na ng utang, pambayad ng sasakyan, pambayad na po ng kanilang bahay. Wala na matitira. No. Dapat kung mag-iimpon ka nung bata ka pa, hindi malapit ka na mag-retire. Let's go to line number 6 about savings. Bata pa naman ako, bakit ako mag-iipon? Ito naman yung kanta mo. Batang-bata pa at wala ka pang alam. Diba? Hindi. As a matter of fact, the earlier you start, the better. Bakit po? Kasi yan ang magiging habit mo. Kung I don't know, kung naniniwala po kayo, kung anong kinag-uulian mo nung ikaw ay bata pa, ito idadalhin mo pag ikaw ay matanda na. Tama? Ako ay nagpapasalamat sa magulang ko na ako ay naturuan mag-ipon habang ako ay bata pa. Whenever I was young, ang priority ko parati is savings. Parating ipon muna yan bago gastos. Hindi gastos muna bago ipon. Kaya yan ang nakasanayan ko at yan ang nakaugalian ko hanggang ngayon. Dala-dala ko na. Imagine mo, 54 na ako, magpi-55 na ako. But still, yun pa rin ang priority ko. Ipon bago gastos. Let's go to lie number 7. Seventh lie about pag-iipon is this. Bakit ka mag-iipon? Uutangin lang ng iba. Narinig nyo na yun? Ay, grabe naman. Ay, woo! Choice mo rin naman kung papautangin mo o hindi. Yun yung problema. Ang problema, hindi yung ipon. Ang problema, ikaw na gusto mo magpautang. Ang problema, ikaw nahihiya ka. Kung ano sabihin nila. Ang problema, ikaw nga nagpapapressure ka. Ang problema, gusto mong magpakita ng tao minsan na ayaw mo mapahiya. Yun ang problema, hindi yung ipon mo. Diba? Again, sorry. Busina lang po. I'm not here to offend you, but I'm here to tell you the truth. And that sometimes the truth really hurts. So, wala namang problema. So, don't ever think, nag-iipon ako para ipautang lang. No. May choice ka. Ang suggestion ko lang sa iyo is this. Huwag mo paalam kung magkano kinikita mo. Yun lang. Ganun kasimple. Kasi ang problema po natin, yun yung problema natin eh. Pag kumita lang tayo ng konti, masyado tayong showy. Nagpipicture-picture tayo saan tayo kumakain, nagpipicture-picture tayo kung ano bago natin binili, nagpipicture-picture tayo kung saan ang destination natin. So, anong impression ng mga ibang tao? Ang impression may pera ka. So, syempre, lalapitan ka ng mga kamag-anak mo at sasabihin sa'yo, meron kang pang-travel, meron kang pangkain, meron kang bagong gadget, wala kang pera, ang damot mo naman. Ayun ang problema. That's the reason why. Again, kanya-kanyang trip lang po to. Ako, hindi ako showy. Bakit po? Kasi naturuan po kami, ever since bata pa kayo, pag ikaw, may pera ka, huwag mong pakita na may pera ka. Kasi, uutangan ka. Let's go to the 8th lie. Nako, ganda na session natin na ito. The 8th lie, kung bakit ang tao hindi nakakaipon is because of this. Hindi ko na kailangan mag-ipon. Because God will provide. Okay, ito lang po. I'm a man of faith. I believe in God because I believe it is God who gives me the ability to produce wealth. I believe it is God who blessed me. Lahat ng nangyayari ito, it's from God. But, ito rin eh. Diba, I don't know if you believe in this statement also in the Bible. It says, faith without works is dead. Kahit na may pananampalataya at pananalig ka, pag wala kang gawa, di ba? Walang mangyayari. Kailangan, may pananalig ka, di ba? Dapat may gawa ka rin, di ba? May kanta naman, di ba? Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa, di ba? God did not teach us to be irresponsible, but He taught us to become good stewards. Kailangan po, marunong po tayo pangalagaan kung ano man pinagkatiwala po sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng oras, alagaan natin ng oras. Pinagkatiwalaan tayo ng karunungan, alagaan natin karunungan. Pinagkatiwalaan tayo ng kalusugan, alagaan natin kalusugan. Tama? Hindi lang pwede. God will provide. Let's go to number 9th lie. Number 9th lie, kung bakit hindi nakakaipon is this. Bakit ka ba kumikita? Diba? Para mag-enjoy sa life. So, di mo na need mag-ipon. Diba? Come on. Diba? Ito yung tinatawag na YOLO mental. Diba? You only live once. Ay, yung problema. Pag ganun, pag gastos ka ng gastos, wala ka ng ipon, pag may emergency, may calamity, ano mangyayari niyan? Ay, nga. Diba?
Huwag po natin okay lang na mag-enjoy. You save for enjoyment, but you also save for your what? For your retirement. You save for your emergency. You save for your calamity. Kailangan may iniipon din. Let's go to 10th lie. 10th lie, kung bakit hindi nakakaipon? Marami naman taong walang ipon. Normal lang naman may utang. Ayun. Kaya nga, pag ako nag-seminar din, tinatanong ko, sino sa inyo may utang? Tapos sigaw dyan, lahat. O yun, hindi po lahat may utang. I don't believe that lahat ng tao may utang. Yun nga, pero ang perception ng tao, normal lang na walang ipon at marami namang may utang. Problema yun. So, alam mo, ito lang, ang tanong ko, huwag na naisipin yung ibang tao, ang tanongin na lang yung sarili lang natin. Ikaw na nanonood ng video na ito, nakikinig ka ngayon, gusto mo ba matutong mag-ipon? Diba? Pero nahihirapan ka. Pero ang tanong ko, ba't ka nahihirapan? Dahil ba sa paniniwala mo because you believe in the 10 lies? Ano yung sa 10 na ito na minention ko na pinapaniwalaan mo? And this is where I will conclude. Because what you believe in life becomes the truth. Ulitin ko, what you believe in life becomes the truth. Kung ano pinapaniwalaan mo sa buhay, yan ang katotohanan mo. Ito yung question ko. What if you believe in a lie? Your lie becomes the truth. Paano kung naniwala kasi kasinungalingan? Ang kasinungalingan ang ngayon ay magiging iyong katotohanan. You want to know the truth? Yes or no? Come on, don't tune out. Patapos na ako. Do you want to know the truth? The truth is, everyone, I would say everyone. Come on, repeat after me. Everyone, including you. Yes, you're watching right now. Everyone can save kung gusto mo matuto. Kasi kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tama? Guys, thank you very much for tuning in about this channel. If you like this topic about the 10 lies about saving, ang 10 kasinungalingan about ipon, share this video also with other people so that they can also benefit para ma-set free po sila na kaya nilang mag-ipon. This is Chinkitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Chink positive. Bye. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always, Chink positive.